I am Ferdinand Marcos, and I am the President of the Republic of the Philippines. I stand today on behalf of 110 million Filipinos. Hello people and hello universe, it's me again. Shout out sa inyo mga bisa. Ipakita ko yung highlights na pagbibigay ng kaukulang tulong ni Pangulong Marcos Jr. dyan sa Calbayog, no? Dyan sa first video ko kasi walang video na ganyan guys. So part 2 po ito, no? So kung nakikita nyo dito, ayan, no, check pa more. Ganyan ka hands on. Tumulong si Pangulong Marcos Jr. sa ating mga kababayan sa buong Pilipinas. Bawat region yan, sabi ko nga, iikot yan, abangan nyo. Yan yung mga machinery, mga malalaking chiki, milyon-milyon, nako, talaga plus yung mga 10K na ibigay ni Pangulong Marcos Jr. at ang ibibigay ni DSWD na 10K, mga bigas galing kay Speaker of the House, no? Correction guys, yung bigas na ibinigay ni Speaker of the House, walang pangalan po yun. May mga decolor ang sako, hindi kulay puti na pinapalabas ng mga mga salot sa lipunan. O yan, no, kung nakikita nyo. Wow, congratulations sa inyo mga kababayan, taga Calbayog at Samar. Nako, 19 million. Nako po, talaga congratulations. Dito mo talaga makikita ang isang pinuno. Napakagaling talaga. Yung mga idea niya, yung mga programa niya, lahat yan galing sa kanyang idea guys. Kasi siyempre Pangulo ng bansa yan kailangan din talaga may sariling pamamaraan, ano? So dahil dito guys, pakinggan nyo yung mga sinasabi ng mga taga Calbayog Samar, ano? At yung speech ni Pangulong Marcos Jr. at talagang nagsigawan sila dahil sa isang bagay na nabanggit ni Pangulong Marcos Jr. Highlights po ulit natin, okay? See you again on my next upload video. Bye 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 and babush. God bless Philippines. Eto na, pakinggan nyo sila. Kayo po na mga magsasaka at mangingisda, kayo po ay ang tunay na bayani ng ating bansa at nararapat lamang na bigyang pugay. Una, ang BIFAR sa ilalim ng Department of Agriculture, ang BIFAR ay mababahagi ng mga bangkang demotor at sari-saring kagamitan para sa ating mga mangingisda. Bukod pa rito, magbibigay rin tayo ng shallow water payaw system sa ilalim ng Special Area for Agricultural Development o SAAD Phase 2 program. Para naman sa Samar Multipurpose Cooperative, ipagkakatiwala ng DTI sa inyong lahat ang shared service facilities upang magamit ng ating mga dairy farmer sa kanilang paghanap buhay. At upang mapabuti ang kasanayan ng mga Samareño, ang TESDA po ay maghahandog ng starter toolkits sa 50 scholar. Bukod pa rito, maglalaan din ang TESDA ng mahigit 300,000 pisong pondo bilang tinatawag na training support. Nandyan din ang DOLE. Ang DOLE ay magbibigay ng higit 6 na milyong piso sa ilalim ng TUPAD program para sa higit na 1,500 benepisyaryo mula sa Almagro, Gandara at Tagapulag. Maglalaan din ang DOLE ng higit 5 milyong piso para sa ating daan, para sa 161 benepisyaryo, 5.08 million pesos para sa 161 beneficiaries sa ilalim naman ng Integrated Livelihood Program. At higit 650,000 piso para naman sa 85 na lalahok sa government internship program. Hindi rin po magpapahuli ang Agricultural Credit Policy Council ng DA na magbibigay ng 35 milyong piso bilang credit fund para sa Northern Samar Multipurpose Cooperative at Rural Bank ng Calbayog City. Ito po ay ang kasama po sa regular na programa ng ating pamahalaan. At yan talaga ay nasa budget po ng DOLE, ng DA, ng DSWD, pati ng DALG, lahat po yan ay nasa ilalim po ng naka-schedule na program. Ngunit, noong aming tinitignan, yung tulong na dadalhin namin,
Kako, alam ko kung gaano kahirap ang dinadaanan ng ating mga magsasaka at saka ating mga mangingisda dahil nga sa El Nino. Kaya sinubukan namin, naghanap kami, sabi na maghanap kayo ng dagdag na pondo para mas malaki naman ang maibibigay natin na tulong. Oh, guys, tingnan nyo. Ganyan, saka hands-on, tumulong sa mga magsasaka, mangingisda, in general na. Oh, walang labis, walang kulang. Talagang sinuyod niya buong Pilipinas para maibig niya. Mula naman sa tanggapan ng kami po ay magpapaabot ng tig 10,000 piso sa ating mga magsasaka, mangingisda at ilang pamilya mula sa Samar, Eastern Samar at Northern Samar. Sa kabuuan, mahigit 75 milyong piso ng assistance ang aming ibibigay sa 3 probinsya ng Samar Island. Wow. Ang dami yun, guys, ha? Mga kababayan, naunawaan po namin na ang hamon na kinakaharap ninyo araw-araw, lalo sa sektor ng agrikultura at sa pangingisda na siyang haligi ng ekonomiya ng Samar. Kaya po patuloy namin tinutugunan ang inyong mga pangangailangan upang makatulong sa inyong pagbangon mula sa dinaanan nating hirap ng tagtuyot. Isa sa mga tinututukan natin ay ang pagsasaayos ng infrastruktura dito sa Samar upang lalo pang umunlad ang inyong ekonomiya. Oh, see? Wala bang project? Oh. Narinig nyo? Ang mga nasira, may ilang bahagi ng Maharlika Highway ang nasira ay isang malaking problema para sa mga naninirahan dito. Kaya naglaan po tayo ng mahigit 1 bilyon at 400 milyong piso Guys, yan para ayusin at pagpapanatili ng kalsadang ito. O yan ba, walang project? Inaasahan natin na mabilis na matatapos ang mga pangunahang proyekto sa Maharlika Highway mula November 2024 hanggang Marso ng 2025. Yan ba, walang project? Bukod po rito, atin din palalawakin ang ilang mga kalsada dito sa Samar upang mabawasan at mapabuti ang daloy ng transportasyon. Ang Base, Marabot, Pinamitinan Road at Right Top Borongan Road ay kasalukuyan ng ginagawa. Yes! Umaasa ako na tututukan ito ng DPWH upang masiguro na matapos ito sa lalong madaling panahon. Yes! Maliban po rito, ang paggawa ng Katbalogan Drainage System na nakakahalaga ng 100 milyong piso ay Ano? sa kasalukuyan ay umaarangkada na upang maiwasan ang pagbaha sa syudad ng Calbayo. O yan ba, walang Sa project? ibang dako naman, alam natin lahat na patuloy pa rin kinakaharap ng Samar ang hamon ng insurhensya. Wow. Isa ito sa mga balakid sa tuluyang pag-unlad ng inyong lalawigan. Ganun pa man, malayo na po ang narating natin. 5 municipality ang deklarado na may stable internal peace and security status. Nagpatupad tayo ng 186 na community support program at tinulungan ang 63 dating rebelde na sumuka at nagbagong buhay na. Sumuko, yun guys. Ang mga pagsisikap na ito ay ginagawa po natin upang mahikayat pa ang mga ibang rebelde na magbalik loob na. Tama. At maging produktibong bahagi ng ating lipunan. Yes, yes. Kaya ang hiling ko sa inyo na suportahan ang mga hakbang na ito upang masiguro natin na mag-ugat ang kapayapaan at kaunlaran dito sa Samar. Mga mahal kong kababayan, ang inyong pamahalaan ay namumuhunan sa makabagong infrastruktura, gumagawa ng mga pagkakataon ng pangkabuhayan at nagpapatupad ng kapayapaan at kaayusan sa inyong lugar. Ang lahat na ito ay naglalayong lumikha ng mas maunlad na hinaharap para sa probinsya ng Samar, sa rehiyon ng Eastern Visayas at sa mga mamayan na nakatira dito.
Mabuhay ang ating mga magsasaka, mamuhay ang ating mga mangingisda, mabuhay ang pamilyang Pilipino sa bagong Pilipinas. Damo salamat. Malaking tulong yan. Malaking bagay na naibigay ng Pangulo natin kasi suporta din yan sa ating pangkabuhayan. Mahalaga, malaking bagay po yan para sa amin. Lalo na pangangailangan namin. Hindi lang sa akin, lahat kami. Malaking bagay yan sa amin. Maraming salamat po kay President BBM at na pasali kami sa programa ninyo. Lahat kami na mga taga Samar at Calbayog, nagpapasalamat po kami. Gusto ko magpasalamat sa ating mahal na Pangulo, Ferdinand B. Bongbong Marcos Jr. Malaki pong bagay ito sa amin. Hindi lang po sa akin, kundi para rin po sa aming mga kalbayog nun. Pasalamat po ako sa Pangulo, sa mga binigay niya sa amin, lalo na sa mga hirap. At sana po pagpalain ka ng Panginoon at makabigay ka pa ng mga tulong para sa